Maraming pagkakataon para magbago ang isang tao. Bakit nga ba sila magbabago? Nagbabago ba sila dahil kailangan nila? O dahil ito ay gusto nila? O dahil may dahilan para magbago? Iba-iba ang pagbabago ng bawat tao. Mayroong hindi nais magbago ngunit kusa lamang nagbabago. Mayroon namang pinipilit na magbago, ngunit kahit na anong gawin nila ay hindi nila magawa. Kung ganun mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ko po ay kapupulutan niyo po ng isang magandang aral. Si Lloyd ay isang 18 taong gulang, nag-iisa sa buhay, walang karamay, ulila sa pamilya, at walang sumusuporta. Tanging sarili lamang niya ang kasama niya, magsa 10 taon na. Ang kanyang pamilya ay nasawi dahil sa isang sunog sa kanilang barangay doon na nagkataon namang wala siya sa kanilang tahanan. Dahil sa problemang ito, naging matigas ang puso ng lalaki at hindi na nagmahal muli ng ibang mga tao. Marami ang sumubok na kausapin siya, kumustahin siya, ngunit tila wala itong pakialam. Sa kabilang banda, hindi siya sinukuan ng kanyang tiya na kapitbahay lamang niya. Tao na naman! Padabog na ani ni Lloyd, tsaka tumayo at huminto sa pag-inom ng alak. Bumungad sa kanya ang kanyang tiya Isabel na may dalang pagkain. Lloyd, ang aga-aga naman niyang itsura mo. Heto mag-umagahan ka muna. At hinaan mo yang tugtog mo. 6 pa lamang ng umaga, kay ingay-ingay mo na. Tuloy-tuloy na sambit ni tiya Isabel at dumako ang tingin nito sa loob. Alak? Teka nga, umiinom ka na naman ng ganito kaaga? Talagang tatapusin mo ang buhay mo, no? Dagdag pang sigaw nito. Bakit ba kasi nakikialam ka, tiya? Umalis ka na nga. Hindi ko kailangan ng pag-aalala o pakikialam mo. Ani nito at isasara na sana ang pintuan nang pigilan ito. Ikaw talaga? Kahit kailan ang bastos pa din ang bunganga mo. Tanggapin mo ito at mag-agahan ka. Aalis na ako. Iniabot niya ito sa mismong kamay ng lalaki, tsaka tuluyang umalis. Aga-aga, nangiinis. Bulong ni Lloyd at isinara ng malakas ang pintuan. Bumalik siya sa pagkakaupo at hinawakan ang cellphone niya para sana palitan ang tugtog ng mas maingay pa nang may biglang tumawag rito. Anak ng istorbo talaga. Sigaw nito bago pa sagutin ang tawag. Oh, anong kailangan mo? Bungad niya rito. Hello po, eto bang kausap ko ay si Lloyd Bermunda? Tanong ng isang babae sa telepono. Oh, ano naman? Balik na tanong ng binata. Nais ka sana naming imbitahan. Hindi na niya tinapos ang nais sabihin at pinatayan ito. Imbita na naman sa mga simbahan nyo na hindi naman totoo ang mga tao. Mga nangangailangan lang ng suporta. So walang kwenta nyong simbahan. Bulong ni Lloyd. Habang nakaupo si Lloyd sa kanyang maliit na sala, muling bumalik sa kanyang isipan ang galit at puot na matagal nang naipon sa kanyang puso. Ang tanging nasa isip niya ay matagal nang kaaway, si Hernando. Si Hernando ang lalaking nagdala sa kanya ng lahat ng pasakit, ang dahilan kung bakit nasunog ang kanilang tahanan. Matagal nang naninindigan si Lloyd na kailanman ay hindi niya mapapatawad ang taong yon. Sa tuwing iniisip niya ang nangyari noong gabing yon, ramdam niya ang kirot ng pagkawala. Sa tuwing pumapasok sa isipan niya si Hernando, bumabalik ang lahat ng poot na hindi niya kailanman naiganti. Ang pag-inom ng alak sa umaga ang kanyang naging kanlungan mula sa lahat ng emosyon na hindi niya mabitawan. Isang araw habang nilalakad si Lloyd sa tabi ng ilog, nakita niya mula sa malayo si Hernando, masayang nakikipag-usap sa ilang mga kabataan. Nag-init agad ang dugo ni Lloyd at hindi niya napigilan ang sarili na lapitan ng lalaki. Hoy, Hernando! Sigaw niya. Tumigil ang mga kabataan at si Hernando ay napalingon. Kitang-kita ang gulat sa mukha nito nang makita si Lloyd na papalapit. Lloyd, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Hernando na tila ba hindi niya alam ang dahilan ng galit ni Lloyd. Hindi mo pa ba ako natatandaan? O sadyang walang puso ka lang talaga at kaya mong kalimutan ang lahat ng ginawa mo sa akin? Si Lloyd ay malapit ang sumabog sa galit. Nag-usap ang dalawa nang
Magkasalubong ang kanilang mga titig. Puno ng galit at hinanakit. Anong gusto mo, Lloyd? Matagal na yon. Wala na tayong magagawa. Malumaning na sagot ni Hernando, pero naroon ang takot sa kanyang mga mata. Walang magagawa? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang sinira mo sa buhay ko? Sigaw ni Lloyd. Sinunog mo ang lahat ng mahal ko, ang pamilya ko. At ngayon, magpapanggap kang wala kang kasalanan? Hindi nagawang sumagot ni Hernando. Ang mga bata sa paligid ay nagtakbuhan papalayo, natakot sa tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Hinawakan ni Lloyd ang kwelyo ni Hernando at itinulak siya sa isang pader. Ano? Wala ka bang maipaliwanag? Sige, patunayan mong mali ako. Nanginginig ang kamay ni Lloyd habang nakahawak sa damit ni Hernando. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, isang boses ang narinig mula sa likuran ni Lloyd. Lloyd, itigil mo na yan. Napatigil siya at napatingin sa pinagmumulan ng boses. Si Olivia, isang babaeng ubod ng yaman at kagandahan, na tila wala sa lugar sa gitna ng ganitong alitan. Mula sa unang pagkakakilala nila, naging maliwanag na may kakaibang pagtingin si Olivia kay Lloyd. Isang pagtingin na puno ng malasakit at pangunawa. Hindi pinansin ni Lloyd ang babae at walang pasabing umalis nang hindi man lang nagpasalamat. Isang araw habang papunta sa trabaho ay hinarang siya ng grupo ni Hernando na may dalang patalim. Kita mo nga naman, mukhang may ililibing tayo ngayong araw ah. Isasama ka namin sa mahal na mahal mong pamilya. Ayan ang nais mo, di ba? Ang makasama sila. Kaya naman, kami na ang gagawa ng paraan para sa'yo. Bastos ka rin eh. Pinahiya mo ako kahapon, kaya magdudusa ka ngayon. Malademonyong sambit ni Hernando tsaka tumawa. Habang nakatayo sa harap si Hernando at ng kanyang mga tauhan, naramdaman ni Lloyd ang matinding tensyon. Alam niyang nasa alanganin siya, ngunit hindi niya pinapahalatang kinakabahan. Sinalubong niya ang mapanuyang tingin ni Hernando nang may matapang na ekspresyon. Kahit pa ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ayaw ko ng gulo, Hernando, muling sabi ni Lloyd, pero ang boss niya ay puno ng determinasyon. Umalis ka na sa dadaanan ko kung ayaw mong pagsisihan ang huling salitang binitawan mo. Tumawa si Hernando, isang masamang tawa na tila nagpapahayag ng pagkabaliw. Napakalakas ng loob mo, Lloyd, pero hindi mo na ako matatakasan. Hindi mo na matatakasan ang kapalaran mo. Sa isang iglap, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na sagurin si Lloyd. Bumalikwa si Lloyd. Agad na nagkamao at humanda para sa pagdepensa ang sarili. Sa likod ng lahat ng galit at sakit na bumabalot sa kanyang puso, alam niyang hindi siya papayag na mawalan ng buhay sa kamay ng mga taong ito. Sunod-sunod ang suntok at hampas ng mga tauhan ni Hernando, ngunit magaling si Lloyd sa pakikipaglaban. Isang kakayanan na nakuha niya mula sa ilang taong pamumuhay sa lansangan at pakikipagbuno sa mapang-abusong mundo. Ngunit sa dami ng kalaban, hindi may iwasang tamaan si Lloyd ng ilang suntok at hampas. Ramdam niya ang sakit sa bawat bahagi ng kanyang katawan na tinatamaan, ngunit mas matindi ang nararamdamang pagnanais niyang labanan ito. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na suntok mula kay Hernando ang tumama sa kanyang tiyan, dahilan upang siya ay mapasandal sa isang pader. Nakangiti si Hernando habang itinutok ang patalim na kutsilyo kay Lloyd. Wala ka ng tatakasan, Lloyd, pabulong na sabi ni Hernando, puno ng pangalipusta. Sa kabilang ng matinding sakit at pangamba, napilitang mag-isip si Lloyd ng paraan para makaalpas. Napatingin siya sa paligid, nagbabaka sakaling makakita ng kahit na anong bagay na maaaring magamit. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa ere. Tumigil kayo! Boses ni Olivia yon. Tumigil ang lahat ng galaw at napalingon sa direksyon ng tunog. Si Olivia, tumatakbo papalapit sa eksena. Hinahabol ng takot at pangamba sa kanyang muka. Hernando, huwag mong ituloy yan. Nagulat si Hernando sa pagdating ni Olivia. Olivia? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang kanyang boses ay may halong pagtataka at inis. Hernando, patawarin mo na si Lloyd. Hindi ka ba napapagod sa kaguluhang ito? Nagmamadaling sabi ni Olivia habang lumapit sa kanila.
Nakita niya ang kalagayan ni Lloyd. Basag ang labi, may mga pasa sa muka at may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Pero nanatili siyang kalmado, puno ng pag-aalala. "Wala ka nang pakialam dito, Olivia," galit na sigaw ni Hernando. "Walang kwenta ang taong to. Nararapat lang na mawala siya sa mundong to." Pero bago pa man makalapit si Hernando upang saksakin si Lloyd, isang bagay ang bumalot sa puso ni Lloyd. Hindi takot, kundi isang matinding determinasyon. "Hindi mo siya masasaktan, Hernando," sabi ni Olivia, ang mga mata niya ay nagliliyab sa tapang. Tumayo si Olivia sa harapan ni Lloyd, nag-aalangan man ngunit handang magsakripisyo para sa kanya. "Kung gusto mo siyang tapusin, kailangan mo munang dumaan sa akin," matapang na sabi ni Olivia, harap-harapang hinaharang si Hernando. "Olivia, umalis ka dyan," sigaw ni Lloyd. Pilit siyang tumayo upang alisin si Olivia sa panganib. Ngunit may higpit na hinawakan ni Olivia ang kanyang braso. Hindi siya inurungan ng takot. "Lloyd, hindi ka nag-iisa," malumanay na sabi ni Olivia habang ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. "At hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo." Nagpatuloy ang alitan ng mga tingin ni Hernando at Olivia. Ramdam ni Hernando ang di matinag na tapang ng mga mata ng babae. Tila ba nawala ang kanyang lakas at hindi niya na magawang ituloy ang kanyang plano. "Olivia, bakit mo to ginagawa?" tanong ni Hernando puno ng pagtataka. "Bakit mo ipinagtatanggol ang patapon na taong yan?" "Dahil hindi siya patapon," mariing sagot ni Olivia. "May halaga siya, tulad ng bawat isa sa atin. At kahit na puno siya ng galit, alam kong may kabutihan pa rin sa kanyang puso. Hindi ko siya susukuan dahil alam kong kaya pa niyang magbago." Ilang sandali lamang ay nagsulputan ng mga pulis na patago pa lang ikinontak ni Olivia. Nahuli ang grupo ni Hernando at maharap sa maraming kaso. Sa kabilang banda, lubhang natuwa si Lloyd dahil mayroon pa rin siyang kakampi kahit gaano pa kahirap ang buhay. Mayroon pa palang tao na hindi siya susukuan at ayon ay si Olivia at ang kanyang tiya. "Hindi ka talaga sumuko sa akin?" nagtatakang tanong ni Lloyd. "Ilang beses na kitang tinaboy. Hindi ka ba aalis?" tanong pa nitong muli. "Hindi ako aalis sa tabi mo, Lloyd. Alam kong handa kang magbago. Alam kong magbabago ka. Naniniwala ako sa'yo." Maiksing sambit nito. Sa pagkakataong ito ay tuluyang nagbago ang binata. Hindi na ito pala sigaw. Marunong na itong makipag-usap ng maayos. Tumutulong sa ibang tao at nagkaroon na ng respeto sa mga nakatatanda at kapwa-tao. Ang kwentong ito ay nagpatunay na ang lahat ng tao ay kayang magbago hanggat mayroong taong sumusuporta at hindi sila sinusukuan. Ikaw, ano po ang natutunan niyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.